Kung ikaw ay isa sa milyon-milyong SSS pensioner sa buong Pilipinas, mayroon akong tanong sa'yo bago pa natin simulan ng video na ito. Alam mo ba kung ang dagdag na pera mula sa pension increase na ipinatupad noong Hunyo, 2026 ay kasama na sa regular na pensyon mo o hiwalay itong ilalabas? Kasi marami, mga kababayan, ang nalilito dito. May mga nagtatanong kung sila ba ay may hiwalay na ilalabas na parang bonus. May mga nag-aalala naman kung baka nakalimutan silang isama sa listahan. At may mga natakot dahil sa mga pekeng post sa social media na nagsasabi ng ibang bagay. Kaya ngayong araw, dito na natin ito lilinawin ng tama batay sa opisyal na anunsyo ng SSS at hindi sa mga chismis o hula-hulaan lamang. Manood ka hanggang dulo dahil ipapaliwanag natin ang buong detalye ng pension hike kung paano ito nakaugnay sa payout ninyo sa Hulyo 2026, kung sino talaga ang saklaw at ano ang mga dapat mong gawin ngayon para siguraduhing tama ang matatanggap mo. Bago tayo pumunta sa mismong tanong tungkol sa Hulyo, balikan muna natin ang basics dahil mahalaga itong maintindihan mo ng mabuti bago tayo pumunta sa mas detalyadong bahagi. Ang Pension Reform Program ng SSS ay isang 3 taong programa na sinimulan noong 2025 at magtatapos sa 2027. Layunin nito na unti-unting itaas ang buwanang pensyon ng mga miyembro, lalo na ngayong tumataas din ang presyo ng bilihin, kuryente, pamasahe, at iba pang pangangailangan araw-araw. Sa unang taon, noong Setyembre 2025, nagkaroon na ng dagdag ang mga pensioner. Ngayon, ang pinag-uusapan natin ngayon ay ang ikalawang tranche o ikalawang bahagi ng programang ito na dapat sana ay Setyembre 2026 pa ilalabas. Pero dahil sa desisyon ng pamahalaan na paagahin ito, inilabas na ito noong Hunyo 2026, 3 buwan bago ang orihinal na schedule. Ang dahilan dito, ayon mismo sa SSS, ay para makatulong agad sa mga pensioner na naghihirap dahil sa mataas na presyo ng bilihin at gasolina. Kaya kung ikaw ay retirement pensioner o disability pensioner, dapat mong malaman na ikaw ay tumanggap na ng karagdagang 10% o 10% sa iyong buwanang pensyon simula Hunyo 2026. Kung ikaw naman ay death pensioner o survivor pensioner, ang dagdag mo ay 5% o 5%. Hindi ito isang beses na tulong o ayuda lamang. Ito ay permanenteng dagdag sa iyong buwanang pensyon. Ibig sabihin ay patuloy mong matatanggap ito buwan-buwan mula ngayon. Ngayon, dito na pumapasok ang unang mahalagang detalye na dapat mong bigyang pansin dahil hindi lahat ng pensioner ay sabay-sabay tumanggap ng dagdag na ito. May 2 grupo tayo dito at kailangan mong malaman kung saan ka nabibilang. Kung ikaw ay naging opisyal na pensioner ng SSS bago o hanggang ika-31 ng Mayo 2026, ikaw ay kabilang sa unang grupo at ang dagdag mong pensyon ay pumasok na sa iyong buwanang benepisyo simula pa noong Hunyo 2026. Ibig sabihin, kung tumatanggap ka na ng pensyon bago pa dumating ang Hunyo, malamang ay napansin mo na ang bahagyang pagtaas ng halagang natatanggap mo simula noong buwang iyon. Pero kung ang petsa ng iyong pagiging pensioner o ang tinatawag na date of contingency ay bumagsak sa pagitan ng Hunyo 1 hanggang Agosto 31, 2026, ikaw ay kabilang sa ikalawang grupo. At ang malinaw na sinabi ng SSS dito ay ganito: kwalipikado ka rin sa parehong dagdag na 10% o 5%, pero ang simula ng iyong pagtanggap nito ay Setyembre 2026 pa, hindi Hunyo. Kaya kung ikaw, halimbawa,
ay bagong retirado at naging pensioner mo lang noong Hulyo 2026, huwag kang mag-alala kung wala ka pang nakikitang dagdag ngayon. Hindi ito ibig sabihin na hindi ka kwalipikado. Ito ay dahil lamang sa schedule ng implementasyon at ang dagdag mo ay darating pa rin sa Setyembre. Bakit ito importante para sa'yo? Dahil kung hindi mo alam ang pagkakaibang ito, baka mag-isip ka na may mali sa account mo o mas malala pa, baka maniwala ka sa mga maling impormasyon na kumakalat online tungkol dito. Isipin mo na lang ito bilang halimbawa. May isang pensioner, tawagin natin siyang Aling Nena, na nagretiro at naging opisyal na pensioner noong Hulyo 15, 2026. Kapag tiningnan niya ang kanyang payout sa Hulyo at Agosto, makikita niya na parehong halaga pa rin ang natatanggap niya, walang dagdag. Kung hindi niya alam ang detalyeng ito, baka mag-alala na siya at isipin niyang may problema sa kanyang record. Pero sa totoo lang, normal lang ito dahil ang kanyang contingency date ay nahulog sa loob ng Hunyo hanggang Agosto na saklaw, kaya ang kanyang dagdag ay darating pa lang sa Setyembre 2026. Kapag naintindihan niya ito, hindi na siya mababahala at alam niya na ring dapat niyang bantayan ang kanyang pensyon sa Setyembre para makita ang pagbabago. Ngayon, dumako na tayo sa mismong puso ng tanong natin ngayong araw. Ang Hulyo 2026 na payout, kasama ba dito ang dagdag o hiwalay ito ilalabas? Ito ang sagot at gusto kong maging malinaw dito dahil dito nagkakaroon ng maling akala ang marami. Walang hiwalay na ilalabas na bayad para sa pension increase. Hindi ito parang ayuda o cash aid na hihintayin mo bilang ibang transaksyon. Ang dagdag na halaga mula sa pension hike ay direktang isinama na sa iyong regular na buwanang pensyon. Kaya kung ikaw ay isa sa mga pensioner na kwalipikado na mula pa noong Hunyo, ang iyong Hulyo 2026 na payout ay kasama na ang dagdag na 10% o 5% dahil ito ay bahagi na ng iyong bagong buwanang halaga simula noong Hunyo pa. Hindi mo na kailangan pang maghintay ng ibang padala o ibang notification para dito. Ito ang binigyang diin mismo ng SSS. Ang pagtaas ay permanenteng babaguhin ang buwanang halaga ng iyong pensyon, kasama na ang mga karagdagang benepisyo tulad ng dependents pension kung mayroon kang kwalipikadong dependents. Kaya kung ikaw ay dating tumatanggap ng halimbawa 3,000 piso bawat buwan bilang retirement pensioner mula Hunyo 2026 hanggang sa Hulyo na ito, dapat mong makita na ang iyong pensyon ay humigit kumulang 3,377 piso na dahil sa dagdag na 300 piso paitaas mula sa 10% pagtaas. Kung ikaw naman ay tumatanggap ng 6,000 piso bawat buwan, ang dagdag mo ay humigit kumulang 1,200 piso. Kaya ang bago mong buwanang pensyon ay aabot ng humigit kumulang 7,200 piso. Para naman sa mga death pensioner o survivor pensioner, tandaan na ang dagdag ninyo ay 5%, hindi 10%. Kaya kung tumatanggap ka ng, sabihin nating, 3,100 piso bilang survivor pension, ang dagdag mo ay mas mababa kumpara sa retirement pensioner, pero permanente pa rin itong dagdag sa iyong buwanang halaga. Ang mahalaga dito ay malaman mong hindi ka nakakalimutan at hindi ito ibig sabihin na mas mababa ang pagpapahalaga sa iyo. Iba lang talaga ang porsyento ng pagtaas depende sa klase ng pensyon at ito ay malinaw na nakasaad sa opisyal na patakaran ng SSS mula pa noong pinasimula ng buong programa noong 2025. Ngayon, bakit mahalagang alamin mo ito ng detalyado, hindi lang basta-basta? Dahil kung hindi mo alam kung saan ka nabibilang at kung hindi mo rin alam kung ang dagdag ay kasama na o hiwalay,
madali kang malito, o madaling maniwala sa mga hindi totoong balita. Alam mo ba na may mga grupo sa social media na gumagawa ng mga post na sinasabing may hiwalay na ilalabas na cash bonus para sa mga pensioner at hinihikayat ang mga tao na mag-message o mag-click ng link para umano maklaim ang bonus na ito? Ito ay isang uri ng scam, mga kababayan. Walang hiwalay na cash bonus na ganito ang inilalabas ng SSS bilang bahagi ng Pension Reform Program. Ang totoo lamang ay ang dagdag ay direktang isinasama sa buwanang pensyon. Walang kailangang i-claim, walang kailangang punuan na form, walang kailangang bayaran na fee. Kung may nakita kang post o tumanggap ka ng text o tawag na humihingi sa iyo ng personal na impormasyon, bank details, o kahit anong bayad bago mo raw matanggap ang dagdag na ito, huwag kang magtiwala agad. Tumawag ka sa opisyal na SSS hotline sa 1455 para i-verify o bumisita ka mismo sa pinakamalapit na SSS branch. Mas mabuti nang mag-ingat kaysa magsisi sa huli, lalo na ngayong marami talagang gumagamit ng mga balitang ito para lukuhin ang mga senior citizen at pensioner na tulad mo. Isa pang mahalagang bagay na dapat mong malaman ay kung paano mo talaga masisiguro na tama ang halagang natatanggap mo. Una, i-check mo ang iyong MySSS online account kung mayroon ka nito. Doon, makikita mo ang detalye ng iyong huling mga pension release, kasama ang eksaktong halaga. Kung wala ka pang MySSS account, hinihikayat kitang gumawa na ng isa dahil ito ang pinakamadaling paraan para subaybayan ang iyong benepisyo nang hindi na kailangang pumunta pa ng personal sa SSS branch. Kung hindi mo alam kung paano gumawa nito, maaari kang humingi ng tulong sa mga anak mo, apo, o kahit sa mga kapitbahay na marunong gumamit ng computer o cellphone, o pwede ka ring diretsyong magtanong sa SSS branch malapit sa inyo. Ikalawa, siguraduhin mong updated at tama ang iyong bank account na nakalink sa iyong pensyon dahil kung mali o luma ang detalye ng bangko mo, maaaring maantala ang paglabas ng iyong buwanang pensyon, kabilang na ang dagdag na halaga mula sa pension hike. Ikatlo, kung ikaw ay may pending na update sa iyong records, tulad ng maling petsa ng kapanganakan, maling pangalan o kulang na dokumento, siguraduhing maayos mo ito agad dahil ang mga ganitong maliliit na detalye ay maaaring maging dahilan ng pagkaantala sa buong proseso ng pension release mo. Ngayon, gusto ko ring bigyang diin ang isang bagay na madalas nakakalito sa mga pensioner, at ito ay ang pagkakaiba ng date of contingency at ng petsa kung kailan mo natanggap ang unang pensyon mo. Ang date of contingency ay ang petsa kung kailan ka opisyal na naging kwalipikado bilang pensioner. Halimbawa, ang petsa ng iyong retirement o ang petsa ng pagkakasakit kung ikaw ay disability pensioner o ang petsa ng pagpanaw ng miyembro kung ikaw ay survivor pensioner. Hindi ito ang petsa kung kailan mo natanggap ang unang bayad. Minsan kasi, dahil sa proseso ng aplikasyon, matagal bago malabas ang unang pensyon mo, pero ang basehan ng SSS para malaman kung kabilang ka sa unang grupo o ikalawang grupo ay ang date of contingency mo, hindi ang petsa ng unang pagbayad. Kaya kung nalilito ka kung saan ka dapat kabilang, ang pinakamainam na paraan ay tanungin mo mismo ang SSS. Alinman sa pagtawag sa 1455, pagpunta sa pinakamalapit na branch, o pagtingin sa iyong record sa MySSS account. Isa pang bagay na dapat mong tandaan, at ito ay mahalaga rin para sa mga bagong magiging pensioner sa mga susunod na buwan. Hindi kailangang mag-apply ng hiwalay para sa dagdag na ito. Malinaw na sinabi ng SSS na automatiko itong ilalapat sa mga kwalipikadong pensioner. Walang karagdagang requirement, walang bagong application, walang bagong dokumento na kailangan isubmit para lang sa dagdag na ito. Kung ikaw ay kwalipikadong pensioner sa ilalim ng alinman
Sa dalawang grupong pinag-usapan natin kanina, automatiko itong ipapasok sa iyong buwanang pensyon sa nararapat na buwan. Ang tanging dahilan lang kung bakit maaaring hindi mo agad makita ang dagdag ay kung may pagkaantala sa administrative processing na maaaring mangyari sa ilang kaso. Kung ito ang mangyari, sinabi ng SSS na ilalabas nila ang dagdag sa pamamagitan ng tinatawag na pension differential. Ibig sabihin ay ibabalik nila sa iyo ang buong halaga na dapat sana ay natanggap mo na kahit na medyo na-delay ito. Kaya kung sakaling makita mong hindi pa kasama ang dagdag sa iyong Hulyo o Agosto na payout, kahit kwalipikado ka na dapat mula Hunyo, huwag kang agad mag-alala. Bantayan mo lang ito sa mga susunod na buwan at kung tila matagal na ang antala, doon ka na dapat magtanong ng direkta sa SSSS. Bakit pa talaga ito ginawa ng gobyerno at bakit ngayon pa? Ayon sa opisyal na paliwanag, ang pagpapaaga ng ikalawang tranche mula Setyembre papuntang Hunyo ay bunga ng direktiba ni Pangulong Marcos sa layuning matulungan agad ang mga pamilyang Pilipino na nahihirapan dahil sa tumataas na presyo ng pagkain, pamasahe, gasolina at kuryente. Ilang bilyong piso ang inilalabas ng SSS para dito mula Hunyo hanggang Agosto 2026 para maabot ang humigit kumulang 4 na milyong pensioner sa buong bansa. Ito ay malaking hakbang dahil ito ang unang beses sa kasaysayan ng SSS na nagkaroon ng multi-year o maraming taong pension increase program na regular na nagdadagdag ng benepisyo bawat taon sa loob ng 3 taon. Kaya kung ikaw man ay dating naramdamang matagal nang hindi tumataas ang iyong pensyon, ito ang panahon kung saan unti-unti mong makikita ang mga pagbabagong ito. At ang mabuting balita, may isa pang dagdag na darating sa Setyembre 2027 bilang huling tranche ng programang ito. Ngayon, gusto ko ring balikan ang isang mahalagang punto para sa mga pamilya ng pensioner na nanonood ngayon. Kung ikaw ay anak o apo ng isang senior citizen o pensioner, mahalaga rin na maintindihan mo ang mga detalyeng ito dahil marami sa mga magulang o lolo't lola natin ang hindi na gaanong sanay gumamit ng cellphone o computer para i-check ang kanilang account. Maaari kang tumulong sa kanila sa pag-verify ng kanilang MySSS account, sa pag-check ng kanilang bank details, at higit sa lahat, sa pag-warn sa kanila tungkol sa mga posibleng scam na kumakalat online. Isipin mo na lang, kung ikaw ang unang makakaalam ng tamang impormasyon, ikaw rin ang makakatulong para protektahan ang iyong mga mahal sa buhay laban sa mga manloloko na gumagamit ng pangalan ng SSS para linlangin ang mga inosenteng pensioner. Bago tayo tumungo sa pagbubuod, gusto ko ring ipaalala sa iyo na ang pensyon mo ay hindi pabor o awa mula sa gobyerno. Ito ay karapatan mong nakamit dahil sa taon-taong kontribusyon at paghihirap mo bilang manggagawang Pilipino. Kaya kung sakaling makaranas ka ng pagkaantala mali o kalituhan tungkol sa iyong pensyon, hindi ito dapat ipagwalang bahala. May karapatan kang magtanong, magpaliwanag at humingi ng tulong sa mga opisyal na kanal ng SSS. Huwag kang matakot magtanong dahil ito ay para sa ikabubuti mo at ng iyong pamilya. Ngayon, buuin natin ang lahat ng ating natutunan ngayong araw. Una, ang ikalawang tranche ng Pension Reform Program ay pinaaga mula Setyembre 2026 patungong Hunyo 2026 na nagbibigay ng 10% dagdag sa retirement at disability pensioners at 5% dagdag sa death at survivor pensioners. Ikalawa, kung ikaw ay naging opisyal na pensioner bago o hanggang Mayo 31, 2026, ang dagdag mo ay simula na noong Hunyo.
Kung ang iyong date of contingency naman ay nahulog sa pagitan ng Hunyo hanggang Agosto 2026, ang dagdag mo ay magsisimula sa Setyembre 2026. Ikatlo, at ito ang direktang sagot sa tanong natin ngayon, walang hiwalay na ilalabas na bayad para sa dagdag na ito. Ang dagdag ay direktang isinama na sa iyong regular na buwanang pensyon. Kaya kung kwalipikado ka mula Hunyo, ang iyong payout sa Hulyo 2026 ay kasama na ang dagdag na ito. Ikaapat, hindi kailangang mag-apply ng hiwalay. At kung may pagkaantalaman, ito ay ipagbabalik-balik sa iyo sa pamamagitan ng pension differential. At panglima, mag-ingat sa mga scam na nagpapanggap na may hiwalay na bonus o cash aid na kailangan mong i-claim dahil wala talagang ganitong hinihingi ang tunay na SSS. Dear pensioners, alam kong marami sa inyo ang umaasa ng husto sa buwanang pensyon na ito para sa pang-araw-araw na pangangailangan, gamot at pagkain. Kaya naman mahalaga sa amin na patuloy naming ibahagi sa inyo ang tama at napapanahong impormasyon dahil alam naming may buhay at pamilyang umaasa dito. Huwag kayong magtiwala ng basta-basta sa mga hindi opisyal na balita at kung may pagdududa man kayo tungkol sa inyong pensyon, direktang tumawag sa 1455 para sa SSS o bumisita sa inyong pinakamalapit na SSS branch para makasiguro. Kung natulungan ka ng video na ito na maintindihan ng mas malinaw ang tungkol sa pension increase at kung paano ito naiuugnay sa iyong buwanang payout, huwag kalimutang mag-like ng video na ito, mag-subscribe sa channel namin, at i-on ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga susunod pang balita tungkol sa SSS, GSIS, at iba pang benepisyo ng ating mga senior citizen at pensioner. Ibahagi rin ito sa mga kapamilya, kapitbahay, at kaibigan na maaaring pensioner din o may kilalang pensioner dahil ang tamang impormasyon ay makakatulong sa marami. Salamat sa panunood, mga kababayan, at ingat lagi.